Pilipinas, kumusta po kayo? Magandang araw po. Luzon, Visayas at Mindanao. Ilang oras na lang po ay State of the Nation address na ni Pangulong Bongbong Marcos. Actually, pang-apat po ito, no? Pang-apat, pang-lima, no? Na State of the Nation address ng ating Pangulo. Pang-apat pala, no? Pang-apat, tama, no? At si Robin Padilla, as if napakatalino, as if napakahusay na senador, as if well-performing dyan sa kanyang tungkulin bilang senator judge sa Senado o sa impeachment court, binigyan po ng bagsak na grado at talagang bagsak si Pangulong Bongbong Marcos sa efforts nito o dito sa mga flood control projects, sa mga investigasyon, sa mga pagpapakulong. Si Digong nga Robin Padilla ha, makinig ka ha, si Digong nga sinabi niya lang na may talamak na korupsyon. Meron ba siyang ginawang investigasyon? At ito pa, ang punto niya, kakaunti daw ang nakukulong. Pero ayaw niyang makulong si Bong Revilla at si Jinggoy Estrada. Ang gulo niyo. Nagtataka kayo bakit kaunti yung nakukulong pero pag may nakukulong ayaw niyo dahil kakampi niyo. Ganun ba yon? Politically persecuted daw po itong mga to. Ano gusto niyo pakawalan si Jinggoy Estrada? Yun ang sinasabi ng ebidensya. Pakawalan si Bong Revilla? Yun ang sinasabi ng ebidensya ng mga witnesses. Pakawalan sila dahil sila po ay makasara. Ganun ba yun? Actually, si Bong Revilla, kakampi ni PBBM yan O si Jinggoy Estrada, for example, pakawalan siya dahil maka-DDS siya. O hindi kayo satisfied na nakulong si Jinggoy Estrada dahil maka-DDS siya o DDS siya. Akala ko ba gusto niyo may makulong? Ang labo niyo rin, di ba? Headline ng GMA News Online. Kapal ni Robin dito. Robin Padilla gives failing grade to Marcos admin's flood control response. Maniniwala ka ba? Ako 100% di ako naniniwala, pero bakit mo kino-content ka, Coffee? Kasi marami pa rin pong mga nabubudol na DDS, nabubudol na dilis. May mga nakikinig po sa akin ng mga dilis Tingnan nyo dyan sa comment section. Ang dami nagko-comment dyan, mga dilis. Baka pag narinig nila itong content na to, malaman din nila na hindi credible si Robin Padilla para magbigay ng bagsak na grado sa presidente. Napakasipag na nga ng presidente Yun nga yung argumento ko kanina Si Digong nga na alam niya na may korupsyon, wala siyang ginawa. Binigyan niya ba ng DOS? Binigyan niya ba ng bagsak na grade? Si PBBM na may mga napakulong, may mga ongoing pa na investigasyon at may mga susunod pang makukulong, may restitution, natigil yung korupsyon na yan, bibigyan mo na ng DOS? Bibigyan mo ng bagsak na grade? Talaga nga naman, Robin Padilla, anong klaseng senador ka? Anong klaseng kokote mayroon ka? GMA News Online. Robin Padilla gives failing grade to Marcos admins flood control response. In short, sinasabi dito ni Robin Padilla, hindi ako satisfied sa ginagawa mo, Marcos. Wow. Senator Robin Hood Padilla, ngayong araw po, Sunday, gave the Marcos administration a failing grade for its response to the country's flood control anomalies, saying that few people have only been detained so far. Sa Tagalog po, babagsak ko yan konti lang naman yung napakulong so far Onti pa lang pala. Sige. Depende kasi yan kung anong ibig sabihin mo ng konti, no? Nakukuntian pa siya, Jinggoy Estrada, Bong Revilla, sila Bunuan, sila Alcantara, namatay na isang Yusek, marami pa po mga district engineers, nakakulong sila Diskaya, yung mag-asawa na Diskaya, iba pang mga contractors, nakukuntian pa siya dyan. Pero okay sa kanya kung bawasan natin yung konti na yan. Di ba? Walang logic konti pa yung nakakulong, pero mas okay sa amin kung tanggalin nyo si Jinggoy Estrada, tanggalin nyo si Bong Revilla, palayain ninyo, mas okay sa kanila yan. Pero nakukuntian sila dyan Walang common sense. Sa totoo lang. Sabi niya 2 out of 10 usually, no? 2 ang binigay kong grado. Baha pa Wala pa naman ako nakikitang masyadong nakulong dyan. Padilla told Super Radio DZBB. May baha pa rin daw. Tanungin mo si Pulong Duterte. Tanungin mo si Baste. Tanungin mo si Digong. Anong nangyari? Bakit baha pa rin dyan sa Davao? Di ba? Baha pa raw Siguro nakikita niya sa balita na kahit walang bagyo, walang malakas na bagyo dyan sa Davao, baha. Siguro nakita ni Robin Padilla. Kaya nasabi niya, baha pa Minsan mo ba natanong yung sarili mo? Saan dinala yung 51 billion pesos sa loob ng 3 years na ibinigay kay Pulong Duterte? Sa distrito niya pa lang yan In just 3 years, during the Digong time. 3 years lang yan. 6 years siya Digong. Hindi na natin sinama dyan yung remaining 3 years o yung other 3 years. Natanong ba ni Robin Padilla si Digong?
Pwede naman siguro, tanong niya kay Lapulong, saan ginastos yung 51 billion pesos? Dahilan kung bakit may baha pa rin dyan sa Davao na nirereklamo ni Robin Padilla. Baha pa eh. Yan ang sinasabi niya eh. Oh. Di ba? Wala talagang logic eh. The senator added that the investigation on the flood control scandal should not be selective. Namimili daw po kasi yung iniimbestigahan. Yan po ang ibig sabihin ng selective. In short, pag itong tao na to, dahil kakampi, favorable yung investigasyon. Ito, dahil kaaway, hindi magiging favorable yung investigasyon. Selective daw po ang administrasyon na to. Kung selective yan, sige, Robin Padilla ha, kung selective yan, bakit may ongoing na preliminary investigation kay Martin Romualdez na pinsan ng ating presidente? Selective pa rin ba yan? Di ba yan ang gusto ninyo marinig? Yan ang gusto nyo makulong si Romualdez. Pero bakit hindi nagpo-prosper yung kaso kay Romualdez? Kasi nga ni, walang direct evidence. Kasi nga ni, yung 18 Marites, yung 18 kargador na pinanghahawakan nila na posibleng gamitin ng ombudsman na magdidiin kay Romualdez, pabago-bago ng statement. Pagkakampi ka, o hindi ka nabigyan ng maleta, kapag kaaway ka, nabigyan ka ng maleta. Matagal na po itong investigasyon na yan. Kayo na mismo nagsasabi, no? Matagal na yan. Minsan ba tinuro ni Bunuan si Romualdez? Minsan ba tinuro nitong 18 Marites na to si Romualdez? Nang credible ha? Na statement ha? Nang corroborate mo ha? Yung ibig sabihin ng kino-corroborate. Halimbawa, may testimonya ng ganito. Ang isang witness, ibabangga mo siya doon sa ibang dokumento o sa ibang testimonya para masabi mo na kahit papano, mukhang tama ito. Wala pa tayong judgment yan. Wala pa tayong conviction kung talagang tama o hindi. Kasi ang mga judges ang magdidetermine yan. Wala. Again, kung selective yan, bakit pinakulong si Bong Revilla? Si Bong Revilla ay kaalyado ni PBBM. Bakit pinakulong? Kung selective yan. Baka naman dahil nasa isip ninyo. Naiisip ninyo selective kasi mostly kakampi ninyo yung nakakulong. Or dahil syempre kakampi kayo doon sa kinulong dahil alam nyo naman na kapag kinulong mo, magagalit sa administrasyon. For example, mga Diskaya. Kinulong mo yung mga yan, definitely magagalit yan kay PBBM. So, yung kaaway ng enemy ko, kakampi ko na. Ganyan yung perception ninyo. Therefore, kahit malinaw na talagang nagkaroon ng pagnanakaw itong kampon ni Diskaya. Kasi obvious na obvious eh. Isang may-ari, maraming kumpanya. Yung mga kumpanya na yan, A, B, C, D, E, F, G, nagkukumpete sa isang government project, pero iisa lang may-ari niyan ha. Malinaw na may bonus. Robin Padilla, ayaw mo na nakakulong sa mga Diskaya? Ayaw mo na nakakulong yung mga district engineer na nagpakasasa? Ayaw mo na may restitution? Ibig sabihin po ng restitution, may nagsauli ng perang nakaw. Ayaw mo nun? Talaga Robin Padilla, yan ba yung selective na sinasabi mo? Kapal na mukha ha. Bagsak pa yung binigay na grado kay PBBM ha. Napakadaming listahan yan. Unang-una, ang tingin ko dyan, politika. Ang tingin ko ay ang pagkakakulong nung mga yun, si Senator Jinggoy Estrada at si Senator Bong Revilla ay politika. Okay. Hindi magalit ka doon sa mga nag-issue ng warrant of arrest, magalit ka sa korte. Bakit sila nag-issue ng warrant of arrest against Bong Revilla, against Jinggoy Estrada, kung politika lang pala yan? Si PBBM ba ang nag-issue ng warrant of arrest? Ang executive ba ang nag-issue ng warrant of arrest? No. It's the judiciary. Ang hukom, ang korte ang nag-issue ng warrant of arrest. Dahil nakita nila sa mga prenisintang ebidensya, posibleng ginawa itong mga krimen na ito. Kaya nga inisyuan ng probable cause eh. Inisyuan ng warrant of arrest dahil na-determine ang probable cause. Ang punto, kinakailangan silang ikulong para itigil na yung ginawa nila or ginagawa nila or posible nilang gawin. Kaya sila kinulong. Kasalanan ni PBBM yan, nag-issue ng warrant of arrest. At politika yan. Kung lahat na lang pala, walang makukulong. Kung yan ang lagi nasa isip ni Robin Padilla, lahat yan ay politika, wala nang makukulong. Wala mangyayari. Sabi niya, imbestigahan lahat, huwag tayong mamili, huwag tayong maging politikal. Ang ating bayan ay pinaglalaban ng mga bayani natin para magkaroon tayo ng hustisya. Nasaan yun? Anong relevance sa mga bayani? Tingin mo kay Jinggoy, bayani? Tingin mo kay Bong Revilla, bayani? Ano yun, Robin Padilla? O baka naman sabihin mo, dapat hindi one-sided yung prosecution dyan sa korte o sa DOJ. Dapat hindi one-sided ha. Senate Deputy Majority Leader J.V. Herceto shared the same sentiment, hoping that more names
linked to the flood control mess would be detained. Si JV Ejercito, sinasabi nilang the good one, expected natin na sasabihin niya yan. Dahil kapatid niya yung nakakulong. Kapatid niya yan. Di ba? Kahit papano, mas matimbang pa rin ang dugo. Not at all times, no? Pero sa tingin ko naman, nasasaktan din si JV Ejercito na malaman na yung kapatid niya, 3 beses na nagpabalik-balik ng kulungan. Nasasaktan din siya. Ikaw ba? Kay Jinggoy, hindi naman bago yan. Robin Padilla. Kaya gusto mong pakawalan si Jinggoy. Buti sana kung invento yung mga ebidensya na yan. Sabi niya, ang gusto kong marinig kung ano yung sagot na doon sa nasabing mahiya naman kayo. Sana mayroon na talagang mapangalanan, sabi ni Ejercito. Meron na nga. Nakakulong na nga yung kapatid mo. Si Jinggoy Estrada nakakulong na nga. Diba? Ayun na. Si Bong Revilla nakakulong na, sila Bunuan nakakulong na, sila Alcantara nakakulong na. Kung meron pang ikukulong, dapat din ikulong yan. Hindi ko pinipigilan ha. Kahit sino pa yan, dapat ikulong din yan. Si Romualdez man yan, si Sandro Marcos man yan, si First Lady Liza Marcos na gusto ninyo ikulong, ikulong yan. Pero hindi pwedeng chismis lang. Pero hindi pwedeng marites lang. Diba? Walang pwede, hindi, alam mo yun? Bintang kayo ng bintang pero wala kayong ebidensya. Marami kayong gustong sabihin sa isang tao pero wala kayong ebidensya. Saan yung ebidensya ninyo? Dapat matibay yung ebidensya ninyo. Hindi yung pagbabatayan nyo lang, yung 18 Marites, na alam nyo naman yung pinaka-purpose niyan. Kontra-administrasyon yan. Sino ba yung boss nitong 18 Marites? Diba? Common sense. Sino yung boss ng mga yan? Sino? Si Mike Defensor, sila Marcoleta. So kung yun ang mga boss, expected na yan, kritiko ng gobyerno yan, magiging favorable sa kanila yung statement. Doon lang common sense na yun Tapos, gusto niyo ikulong si Romualdez dahil lang sa statement ng 18 Cargador. Na hindi mo nga mababangga yan, hindi mo makukorroborate yan dahil pabago-bago. Diba? Asan yung common sense doon? Walang common sense doon. Si Bunuan, dahil magiging state witness na siya, magiging star witness na siya, pwede niya na ituro ngayon si Romualdez. Samantalang, ang tagal-tagal ng investigasyon niyan, never niyang binanggit si Romualdez. Bakit lagi niyong tinatarget si Romualdez? Kasi yun ang gusto niyo dahil pinsan. Sa tingin ninyo, matitigil ang pagiging selective daw ng administrasyon na ito sa investigasyon ng flood control dahil pinsan. Diba? Saan yung legal basis? Dapat lagi may batayan para paniwalaan kayo ng korte. Kasi yun lang man Ako naniniwala pa rin ako sa judiciary. Kapag nakita nila, yung ebidensya medyo matibay, di, lagyan ng warrant of arrest yan, bigyan ng warrant of arrest yan, ikulong yan. Ang problema pa, bago-bago yung statement ng 18 Marites. Paano mo paniniwalaan yung credibility ng mga yan? Diba? Hay nako talaga, Robin Padilla, ikaw pa talaga yung nag-grade ng DOS, no? Ano ba yan? College ba ito? Parang yung grading system sa kolehiyo na 1 ang mataas, 2 ang bagsak, 2 sumunod, 3 ang pasang-awa, 4 nasa pabagsak, no? Actually, bagsak ng kwarto, 5 bagsak na. O 2 out of 10 ba to? 2 out of 10 o 2 out of 100? Robin Padilla, kapal na ba na mukha coming from you, ha? Ikaw, kung bigyan namin ikaw ng grade bilang senator judge, 0. Ang bibigay namin sa iyo dahil nakamonitor kami sa iyo at alam namin kung paano ka nagpe-perform bilang isang senator judge, 'di ba? Ilang beses ka na nga napapahiya kasi ang ingay mo diyan sa impeachment court Nako talaga, Robin Padilla. Anyway, sige, wala tayong magagawa dyan. We cannot please everybody, no? Kung yan ang paniniwala nila, yan po nakatanim sa utak nila. Sabi ka, kung sunugin siya, Duterte ang lalabas dyan I-komento po ang inyong opinion, reaction dyan sa comment section para mabasa po ng iba natin mga ka-coffee na sa Facebook. Please like and follow. YouTube subscribe, TikTok subscribe. I'll see you ka-coffee in my next video. Paalam po sa inyo. Bye-bye.